niyo ba kung ano ang ating ginagawa ngayon? Kung maging sensitibo lamang tayo sa Espiritu ng Diyos, ating maunawaan na ang ating Panginoon sa kanyang pagbabalik, tayo ay naghahanda. Praise God. 1 Thessalonians 4:16 to 17. For the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we, sino yun? Tayo, which are alive and remain, alive in praise, alive in worship, alive in our faith, hallelujah, shall be caught up together with Him in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever with the Lord. Hallelujah. Alam niyo ba ginagawa natin ngayong umaga? Naghahanda po tayo sa pagbabalik ng ating Panginoon. Itaas natin natin mga kamay. Purihin po natin ang Panginoon. Come on. Come on. If you feel Jesus today, wala pong kailan para hindi mo maibigay ang pinakamataas ng pagsaya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. As we open our Bibles in the book of 2 Kings, chapter 4, mahaba itong ating babasahin. Familiar nito at marami natin ito nababasa mga kapatid, but I would like to preach it on the other side. 2 Kings chapter 4, verse 8 to 13. And it fell on the day that Elisha passed through Shunem, where was a great woman, and she constrained him to eat bread. And so it was that as oft as he passed by, he turned in tighter to eat bread. And she said unto her husband, Behold, now I perceive, at I was having I perceive, that this is an holy man of God which passeth by us continually. Verse 10, let us make a little chamber, I pray thee, on the wall, and let us set for him there a bed and a table and a stool and a candlestick. And it shall be when he cometh to us, that he shall turn in tighter. And it fell on the day that he came tighter, and he turned into the chamber and lay there. Verse 12, and he said to Gehazi his servant, Call this Shunammite. And when he had called her, she stood before him. And he said unto him, Say now unto her, Behold, thou hast been careful with us, for us with all this care. What is to be done for thee? Wouldest thou be spoken for to the king, or to the captain of the host? And she answered, I dwell among mine own people. And he said, What then is to be done for her? And Gehazi answered, Verily she hath no child, and her husband is old. And he said, Call her. And when he had called her, she stood in the door. And he said, About this season, according to the time of life, thou shalt embrace a son. And she said, Nay, my Lord, thou man of God, do not lie unto thine handmaid. Verse 17, and the woman conceived and bare a son at that season, that Elisha had said unto her according to the time of life. And when the child was grown, it fell on the day that he went out to his father to the reapers. And he said unto him his father, My head, my head. And he said to Elad, Carry him to his mother. And we had taken him and brought him to his mother. He sat on her knees till noon, and then died. And she went up and laid on him on the bed of the man of God, and shut the door upon him, and went out. Verse 22, and she called unto her husband and said, Send me, I pray thee, one of the young men and one of the asses, that I may run to the man of God and come again. And he said, Wherefore wilt thou go to him today? It is neither new moon nor Sabbath. And she said, It shall be well. Then she saddled an ass and said to her servant, Try and go forward. Slack not thy riding for me, except I bid thee. So she went and came unto the man of God to Mount Carmel. And it came to pass when the man of God saw her afar off, that he said to Gehazi his servant, Behold yonder is
is that Shunammite. Right now, I pray thee to meet here, and say unto her, Is it well with thee? Is it well with thy husband? Is it well with the child? And she answered, It is well. And when she came to the man of God to the hill, she caught him by the feet, but Gehazi came near to thrust her away. And the man of God said, Let her alone, for her soul is vexed within her. And the Lord hath hid it from me, and hath not told me. Then she said, Did I desire a son of my Lord? Did I not say, Do not deceive me? Then he said to Gehazi, Gird up thy loins, and take my staff in thine hand, and go thy way. If thou meet any man, salute him not, and if any salute thee, answer him not again, and lay my staff upon the face of the child. And the mother of the child said, As the Lord liveth, and as thy soul liveth, I will not leave thee. He arose and followed her. Nais kong tanungin kayo ngayong umaga. How big is your biggest problem compared to a much bigger God? Gaano kalaki ang inyong pinakamalaking problema ikumpara ninyo sa napakalaking Diyos? I would like to preach today on this topic. God is bigger than your biggest problem. Hallelujah. Lord, we thank you for your word today. We ask you, Lord, for your anointing and your blessing upon our mind and upon our hearts. Bless this congregation, Lord. Bless your humble servant as I minister your word today. We claim the revival, we claim the Holy Ghost, we claim the healing, and we claim the blessing. In your mighty name, in Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Bago ka upo, kamayan mo yung katabi mo at sabihin mo sa kanya, ano ba ang malaki mong problema ngayon? God bless you all, you may be seated. Psalms 47 verse 1, the Bible says, O clap your hands, all ye people, shout unto God with a voice of triumph. Ang sabi mo, clap your hands, all ye people. Kaya pag ikaw ay nananambahan at hindi ka marunong sumamba, hindi para sa iyo ito, sapagkat ang sabi ng Biblia, all ye people. Kaya mga kapatid, nung pumasok ang Panginoon sa Jerusalem at napakaingay ng mga tao, ang sabi ng Panginoon, hayaan mo sila. Mas magaling yan kasi yung mga bato ang magpuri para sa akin. Amen? Alam niyo mga kapatid, this has been a question for so long. Maraming tao ang nagtatanong, bakit tayong mga Pentecostal ay napakaingay? Napakalaking problema ito noon mga kapatid. Wala po tayo mapuntahang lugar. Halos. Oo, baka maya-maya, pipitisyon ka, paalisin ka. Napakaingay ninyo. Kaya tayo noon ay parang tayong nasa, yung taga-naman sa ilan, palipat-lipat. Mga kapatid, ako po'y naniniwala, nagaya po ng awit kanina, tayo ay maingay sapagkat we have joy and gladness. And this joy and gladness that we have, the world can give it to us. Hallelujah. The Bible says the joy of the Lord is our strength. Kaya pag wala kang kagalakan sa Diyos, wala ka rin kalakasan. Hanggang hindi ka matutong magalak sa Panginoon, ang kalakasan na naman ay hindi mo makakamit. Ang dahilan kung bakit gano'n na lamang ang ating pagsamba, sapagkat naunawaan natin, makikilala natin na siya ang pinakamalaking Diyos at pinakamakapangyarihan Diyos, na sa Kanya ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa, at walang anumang bagay, nothing God cannot do. Amen? If you believe, shout yes. Hallelujah. Why? If you are sick, He
He will heal you. If you are lost in sin, He will save you. If you are hungry, He will feed you. If you have a need, He has all the answer. If you have the problem, He has all the solution. If you are thirsty, He will give you drink. There is no problem too big for God. Woo! At pag ito'y naunawaan natin mga kapatid, wala akong dahilan para hindi tayo magkaroon ng kagalakan sa Diyos. Kung may karamdaman ka, kaya kanyang pagalingin. Pagka ikaw ay kapos sa kasalanan, kaya kanyang iligtas. Kapag ikaw ay nagugutom, kaya kanyang pakainin. Kung meron kang pangangailangan, meron siyang kasagutan, meron kang problema, meron siyang solusyon. Kung ikaw ay nauuhaw, kaya kanyang painumin. Kapag ang lahat ng problema mo ay gagawin niya kung maliit. Sa isang kondisyon, gawin mo siyang malaki. Amen? Pero meron po siya nakatanungan. Luke 18 verse 8. Nevertheless, when the Son of Man cometh, shall he find faith on the earth? Mga kasumpong kayo sa ganitong pananampalataya. At ako po'y naniwala na ang Panginoon ay naghahanap sa ating pananampalataya. Meron po't ibang uri ng pananampalataya. Una, we have the doctrinal faith. Ito po yung mga doktrina na nagbibigay sa atin. Ito po yung katotohanan na nagbibigay sa atin ng tamang pananampalataya. Meron ang saving faith. Ito po yung pananampalataya na nagbibigay ng kaligtasan. Hindi yung pananampalataya ka nang ligtas ka na. Kinakailangan mayroon kang pananampalataya at gagawin mo kung ano ang nais ng pananampalataya na gagawin mo. Ay katatlo, we have the justifying faith. Ito po pananampalataya na sa atin na nagbibigay ng justification, nag-aaring ganap sa atin. Dati po hindi po tayo sa Diyos, pero inaring ganap tayo ng Panginoon dahil po sa ating pananampalataya. We have the daily faith. Ito po ang tumutulong sa atin na tayo po ay magdepende sa Kanya sa pang-araw-araw nating pamumuhay. That is why it is so important that daily you will have to renew your faith in God. And then we will have the gift of faith. Ito yung nababasa po natin sa gift of the Spirit, mga kapatid. But there is one faith that is not in the Bible, but I think it is important. It is a bulldog and crab faith. Bulldog and crab faith. Alam niyo mga kapatid, maraming uri ng aso. May askal, may asukal, may kalkal, may maraming klase, may retriever, ano-ano pa, may pug, may ano. Pero mga kapatid, ang asong ito nagkaiba sa lahat ng bulldog nito. At ito po'y naranasan ko na ako'y binata pa. Kami po'y napipintura doon sa bahay ng isang Chinese na may bulldog, mga kapatid, ay may alagang bulldog. Isang araw, ako po'y maagang dumating, kumatok pa ko, hindi ko napansin aking paapay na kasok silalim ng gate. Naramdaman ko na lang mga kapatid na bigla na lang may bumitin dito. Hanggang ngayon ito, Paxcar. May bumitin dito. Ano ka nang gawin mo? Hindi ka na matanggal ng mabuti na puto na aking nilalaki. Habang iniipo ko, lalong kumakapit. Sumigaw ako ang mga samayari. Sabi niya, huwag kang iipo, huwag kang kikilos. Tumigil ako, tiniis ko lang sakit. Maya-maya ko binitaw. Ganun po ang bulldog. Pag kumakain, habang umiipo ka, lalo mo yung umihigpit ang kagat. Nalalakyo. Ganun din mga kapatid ang crab. Sino nakatikin sino kagat ng alimango o ng alimasa? Pag
kinagat ka ng alimasag o ng alimango, habang ginagayon mo lalo humihigpit, hindi ba? Hindi yan bibitaw hanggang sa maputol na lamang yung kanyang sipit, nakakipit pa rin yan sa kung saan siya kumakagat. Ganon mga kapatid, ganon ang nais ng Diyos na pananampalataya ng bawat isa sa atin. A faith that will hold on to God and nothing can shake us away from our faith in God. Anumang pag-ugat ang gagawin, hindi po tayo kayang tanggalin sa ating pananampalataya sa Diyos. The Bible says all things are possible to them that believe. Kailan maging posible ang lahat ng bagay? Kung ikaw ay may pananampalataya. Amen? At iyan ay napatunayan ni Jacob. Siya po ay nahaharap sa isang problema sa kanyang kapatid na si Esau. Alam po natin ang kasaysayan kung paano dinaya si Esau. Ang pagkapanganay na buhay niya. Kaya galit na galit si Esau. Namahanap si Esau ng pagkakataon upang siya ay makaganti kay Jacob. Genesis chapter 32 verse 6 and 7. Nung matapos na sila po, siya po ay mapalaya mula kay Laban, nakahanda na si Jacob upang bumalik sa kanilang lugar. Pero nabalitaan niya, nakabantay ang kanyang kapatid na si Esau. Nagpadala siya ng mensahero, verse 6, and the messengers returned to Jacob saying, we came to thy brother Esau, and also he cometh to meet thee, and 400 men with him. May kasamang 400 na mga kapatid ng mga sundalo, talagang batikan. Siya ako hindi marunong makipaglaban niyan. Then Jacob was greatly afraid and distressed, and he divided the people that was with him, and the flocks and herds, and the camels in 2 bands. Meron pa rin niyang katusuhan. Sabi niya, sige, hati-hati tayo. Huwag ilang party tayo. Huwag napatay lahat, ni Esau itong party ito may matitira pang isang party. In Genesis chapter 32, pagkatapos na mapalakad niya yung lahat ng kanyang pamilya, yung kanyang mga tauhan, at ang kanyang mga bakal at lahat ng pag-ari. Verse 24, and Jacob was left alone, and there wrestled a man with him until the breaking of the day. And when he saw that he prevailed not against him, he touched the hollow of his thigh, and the hollow of Jacob's thigh was out of joint, and he wrestled with him. And he said, let me go, for the day breaketh. And he said, I will not let thee go, except thou bless me. Ang sabi niya, kung hindi ka mo bibitaw. And he said, and what is thy name? And he said, Jacob. And he said, thy name shall be called no more Jacob, but Israel. For as a prince has no power with God and with men, and has prevailed. Kung nag-isa na po mga kapatid sa Jacob, nakahiga siya, nakakulong siya. At nagkaroon siya mga kapatid ng nakipagpapuno. And I believe this is a symbolism of prayer. Nakipaglaban siya, nakipagpuno siya noon sa isang anghel. Talagang laban, kapit. Kahit anong gawin ng anghel, hindi siya bumibitaw. Hanggang mga kapatid, alam ng anghel na parang hindi siya manaig. Kanya pong sinaktan ang balakang ni Jacob. Kaya magpahanggang ngayon, ang mga Hudyo po, mga hindi kumakain ng balakang sapagkat yung gawa isang sumpa. At mga kapatid, masakit. Ikaw ba naman, mabalian ka ng balakang gano'ng masakit? Pero hindi sa mga kapatid bumitaw sa anghel. Ang sabi ng anghel, bitawan mo ako at magbubukang liwayway na. Ang sabi niya ako, hindi ako bibitaw. Ang sabi ng anghel, ayaw mong bumitaw. Pinisil ang kanyang balakang na bali. Pero sabi niya ako, baliin mo nga lahat ng parte ng katawan ko. Hindi ako bibitaw hanggat hindi mo ako pinagpapala. Yan ang nais ng Diyos na pagkapit natin sa Kanya. May blessing o wala, kapit sa Panginoon. May kalakasan o wala, kapit sa Panginoon. May problema o wala, kapit! Hallelujah!
Kaya ang sabi ng anghel, ano ang pangalan niya? Ang sabi niya ako, hindi ka tawagin ako sapagkat ikaw na naigit sa tao at sa Diyos. How can we? Paano sabi nga? Isip ko, nanaig sa Diyos. Paano mo nanaig sa Diyos? Kasi magpunyagi sa Diyos at sa mga tao, ikaw na naig. Mga kapatid, doon ibig sabihin na talo ang Diyos dito. Kundi na naig siya na nakuha niya ang pabor ng Diyos. Nakuha niyang pabor ng tao. Nakuha niyang pabor ng Diyos. Kaya ang pananampalataya na isang Panginoon sa atin. That we can gain the favor of man and hit sa lahat ang pabor ng Diyos. Hallelujah. Ang babae sa Luke chapter 18, Luke 18 verse 1 to 8. And he spake a parable to them to this end, that men ought to always to pray and not to faint, saying, there was in a city a judge which feared not God, neither regarded man. And there was a widow in that city, and she came unto him, saying, avenge me of mine adversary. And he would not for a while, but afterward he said within himself, though I fear not God, nor regard men. Verse 5, yet because this widow troubleth me, I will avenge her, lest by her continual coming she weary me. And the Lord said, hear what the unjust judge saith. And shall not God avenge his own elect, which cry day and night unto him, though he bear long with them? I tell you that he will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man cometh, shall he find faith on the earth. Ang hukom nito ay walang takot sa Diyos. Hindi nagpipitagan sa mga tao. Alam ko ng babae nito, pero meron siyang malaking pangailangan. Isang araw pumunta yun sa hukom. Sabi niya, mahal na hukom, iganti mo ako sa aking mga kaalit. Ang sabi ng hukom, hoy, umalis ka na, isturbo ka lang. Kung sumunod na araw, katupuli siya. Judge, tulungan mo ako. Ang sabi niya, hoy, umalis ka ganyan. Isturbo ka, marami akong ginagawa. Ngunit araw-araw, kumakatok. Maaaring hindi lang, makasumakan na roon, sa hapon na roon, sa gabi na roon. Katok ng katok. Judge, tulungan mo ako. Kaya sabi ng Diyos, hindi ko na kaya ito. Manuloko ako sa babae ito. Naiinis ako. Ibibigay ko na ang ganyang hinihingi. Itong nais kong bigyan ng diin sa pagsasabi. Huwag meron kang pangailangan at problema, ito ang kailangan mong pananampalataya. Maaaring ikaw ay nanalangin, matagal na, wala pa rin sagot. Maaaring parang naramdaman mo na sinasabi ng Diyos, oy, kaya lumayo na, huwag ka nang manalangin. Pero minsan may mga pagkakataon na sa atin pong mga pananalangin para po tayo ay nawala na ng gana sa pananalangin. Matagal ko na itong pinag-pray. Bakit ako ngayon? Siguro. Wala na, ayaw ko na. Titigil na ako. Pero mga kapatid, sa ganitong pagkakataon, kung may mahigit kang problema, may mahigit kang kailangan, anuman ang pinakamahigit mong pangailangan, mga kapatid, maaaring ito'y 10 taon na hindi pa naibigay. Maaaring 20 taon na hindi pa naibigay. Pero kailangan mong gawin ang ginawa ng babaeng ito. Araw-araw kumatok ka sa Panginoon. Sapagkat mayroon siyang pangako. Kumatok ka at ikaw pagbubusan. Kumanap ka at ikaw nakasumbong. Bumili ka at ikaw ay pagbibigyan. Pero first 20 anyos na, oy, si Caleb nga, 40 years, bago binigay ng Panginoon ng pangako sa kanya. Si Abraham pa, mahigit 20 years bago binigay ang pangako sa kanya. Hindi ba? Why? Because nothing is too big for God. Wala pong bagay na mas malaki pa
Walang kasalanan na napakalaki na hindi niya kayang patawarin. Walang karamdaman na napakalaki na hindi niya kayang pagalingin. Walang problema na napakalaki na hindi niya kayang lutasin. Lahat ng bagay, kapag ikaw ay nanampalataya, gagawin niya, because all things are possible if you have faith in God. Hallelujah. Alam niyo, maraming mga tao, hindi lang maging sa mga Kristiyano, na tinitingnan nila ang mga problema, ang mga mabibigat na sitwasyon sa buhay na parang napakalaki. Alam niyo ba, habang iniisip at tinitingnan mo ang problema, palaki ng palaki yan. Kaya, sabi ko lang, huwag mong problemahin ang problema. Hayaan mo ang problema ay problema sa Kanya. Habang iniisip mo yung problema, lalong lumalaki. Diba? May pangangailangan ka. O Panginoon, kailangan mo ang 10,000. May babayaran ako. Habang iniisip mo ito, palaki na, ay, meron mo pala ako itong babayaran ko isa. Ay, meron, habang iniisip mo, palaki na palaki. Diba? Lord, masakit ang aking paa. Iniisip mo sakit ang paa mo, may naramdaman ako. Masakit naman ang aking likod. Habang iniisip mo sakit ang likod mo, ako, masakit naman ang ulo ko. Lalong dumadami habang iniisip mo. Pero sa ganitong pagkakataon, huwag mong isipin ang anumang mga bagay na negatibo sa buhay mo. Isipin mo kung gaano kalaki ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Ang sabi ng Biblia, ang langit ay ang kanyang trono at ang lupa ay ang kanyang tungtungan. Make your God big and your problem will become small. Hallelujah. At pag ginawa mo ito, maunawaan mo na ang Diyos pala ay higit na malaki kaysa iyong mga problema at sa iyong mga pangailangan. Tanungin mo si David, nung siya bata pa, isang silver boy siya, hindi pa siya hari. Samuel, 1 Samuel, chapter 17, verse 4 to 10. And there went out a champion out of the camp of the Philistines named Goliath of Gath, whose height was 6 cubits and a span. Alam mo lang ng tingkil. And he had an helmet of brass upon his head, and he was armed with a coat of mail, and the weight of the coat was 5,000 shekels of brass. Ano mabigat mo? 5,000 siklong tanso. Verse 6, and he had grips of brass upon his legs, and a target of brass between his shoulders. And the staff of his spear was like a weaver's beam, and his spear's head weighed 600 shekels of iron. Ano ba bigat mo? And one bearing a shield went before him. And he stood and cried unto the armies of Israel and said unto them, why are ye come out to set your battle in array? Am I not a Philistine and ye servants to Saul? Choose you a man for you and let him come down for me. If he be able to fight with me and to kill me, then will we be your servants. But if I prevail against him and kill him, then shall he be our servants and serve us. And the Philistines said, I defy the armies of Israel this day. Give me a man that we may fight together. Nagkaroon ng malaking problema mga kapatid ng Israel. Nagkaroon ng champion, ikanti, si Goliath. At dinamuan ng laki. Yun lamang ang bakal ng kanyang sibat, mga kapatid, ay napakabigat na. Kaya, ang sabi niya, hinahamon ko ang Diyos ng Israel. Bigyan niyo ako ng isang champion ninyo. Isang araw, mga kapatid, araw-araw na sigaw sa Goliath, isang araw. Pumunta si David, punta ng pagkain sa kanyang mga kapatid. Bigot story. Pumunta siya sa digmaan upang kalabanin ang higanti. Napakalaki. Doble ng kanyang laki.
problem. Pero mga kapatid, hindi tinignan ni David ang higante. Hindi tinignan ang malaking problema. Ang tinignan niya ay ang kanyang malaking Diyos at ang kanyang problema ay naging maliit. Samantala ang lahat ay nagtatakot ng mga tal, maging si Haring Saul na pinakamalaki doon sa mga Israelitas. Samantalang tinitingnan nila kay Ganti, lalong lumalaki ng Ganti, mga kapatid, at hindi sila tumitingin sa Diyos. At itong batang itong si David, hindi tumitingin sa Ganti, ang iniisip niya ay ang kanyang Diyos. Kaya ang sabi niya kay Haring Saul, and David said unto Saul, thy servant kept his father's sheep, and there came a lion and a bear and took a lamb out of the flock, and I went out after him and smote him and delivered it out of his mouth. And when he arose against me, I caught him by the beard and smote him and slew him. Thy servant slew both the lion and the bear, and this uncircumcised Philistine shall be as one of them, saying he hath defiled the armies of the living God. David said, moreover, the Lord hath delivered me out of the paw of the lion, and out of the paw of the bear. He will deliver me out of the hand of this Philistine. And Saul said unto David, go, and the Lord be with thee. Ang sabi niya kay Saul, sabi ni Saul, ako bata ka pa. Alam mo, sabi niya, Haring Saul, nung ako'y nag-aalaga ng tupa na aking mga ama, may darating na leon, may darating na uso, kukunin nyo yung aking tupa, ang gagawin ko, pinapatay ko at inaagaw ko ang aking tupa. Kung ang Diyos ay nagligtas sa akin mula sa mga mababangis na kuko at mababangis na ngipin ng uso at ng leon, ang hindi uli na Pilistino ito ay ibibigay niya ng Diyos sa aking mga kamay. If God help me to kill a lion and a bear, there is no problem with this giant. Mga kapatid, I would like to encourage you today, quit looking at your giants. Start looking to your God. Hallelujah. Hindi ko alam kung ano mo hinaharap ng bawat isa. But there's only one thing I know. Ano mang sitwasyon na hiniharap mo, napakalaki mang problema, napakalaking pagsubok, napakalaking kabigatan, napakalaki na yan na para mang negatibo sa buhay mo. Huwag mong tingnan yung malaki na yan. Ang tingnan mo ay ang Diyos. Amen? Kaya ang sabi po, Samuel 17:45. Then David said to the Philistine, thou comest to me with a sword, and with a spear, and with a shield, but I come to thee in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom thou hast defied. Ang sabi mga kapatid ni David, na parito ka, may malaking sibat, may malaking malaking kalasak, may malaking tabak. Ngunit ako'y na parito. Hindi tinitingnan ang malaking sibat, hindi tinitingnan ang malaking kalasak, hindi tinitingnan ang malaking tabak, hindi tinitingnan ang malaking sibulayan. Ang sabi niya, na parito ako sa pangalan ng aking Panginoong Diyos. Amen? Every time that you are facing a very, very big problem, don't face that problem. Let God face that problem for you. Amen? Kung may problema ka, alam mo hindi mo kaya, madali naman. Habang tinitingnan mo yung problema, madaya. Lord, problema ko, bahala ka na. Diba? Doon ka magtago sa likod ng Panginoon at hayaan mo ang Diyos ang harap sa iyong mga problema. Sapagkat walang malaking bagay na higit pa mas malaki sa ating Panginoon. Zechariah 4:6. Not by might, nor by power, but by
kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Panginoon. Ang kasaysayan na ating nabasa kanina ay tungkol sa isang babae na ang kaisa-isang anak ay namatay. Ito po, alam po natin kung ano po yung binasa natin kanina, na araw-araw dumadaan si Elisha doon. Ang sabi ng Biblia, she was a great woman. Isang dakilang babae. And she perceived, naunawaan niya, parang itong tao ng Diyos. Parang ito'y pastor dumadaan sa akin araw-araw. Kaya ang sabi niya, mahal, sabi ko sa asawa, bakit natin igawa siya ng maliit? Sige. Maliit na katrik, maliit na misa, maliit na silya, para kung siya'y dumaan dito, meron siya magpapahingahan. Sapagkat nakita ng babae na pag dumaan si Elisha, doon siya, mga kapatid, tumupo sa puno ng isang punong tao. Sila ng punong tao. Alam niyo mga kapatid, ang maliit na bagay na ginagawa natin sa lingkod ng Diyos at sa ating kapatid, ang kapalit niya ay ang bagay na hindi mo pa naiisip na makakamit mo. Yung imposibleng bagay, hindi pa palit mo sa iyo. Kaya dahil po sa kabutihan na ito ng babae, ang sabi ng nila siya, kasi tamakin mo yung babae, yung sinabi ka niya. Sabi niya, anong gusto mo na makabuti mo sa amin? Sabi ka mo. Anong gusto mo? Paglalaki ka sa hari? Paglalaki ka sa kapitan ng mga upo? Sabi mo ba hindi ko kailangan ako? Nanahan ako kasama ng aking kababayan. Nung umalis yung babae, sabi nila siya, hindi pwede. Kinakailangan mayroon tayo ibigay sa kanya. Alam niyo mga kapatid, pag may ginawa kayong kabutihan sa Diyos, sa ayaw mo sa gusto, ikaw ay kakantihan ng Diyos sa iyong ginawa. Sapagkat ang Diyos ay hindi ko. Ay bakit ako walang bahala? Ang mga bagay na ginagawa mo para sa kanya. Sabi niya, Gehasi, ano bang gawin natin dito? Sabi niya, Gehasi, alam mo, sa bagay ang kita. May napansin ka bang mga laruan? May napansin ka bang tumatakbo? Sabi niya, wala. Sabi niya, Gehasi, wala silang anak at ang kanyang asawa ay matanda. Ang sabi ni Elisha, tawagin mo. Sabi niya, sa oras na itinakda, sa panahong itinakda, magkakaroon ka ng isang bata. Ano ang takdang itinakda, panahong itinakda sa isang babae para mga kapatid? Siya 9 months siya lumulubis. Ang sabi ng babae, ikaw na lingkod ng Diyos, huwag mo ako, huwag kang magsinungaling sa akin, at ako'y tapat sa iyo. Pero minsan tayo mga kapatid, kapag ang Diyos na sa'yo nangako sa atin, para matutulog ako lahat. Pero ang sabi ng Biblia, sa takdang panahon, hindi naman nakapag. Makita ninyo, yung maliit na bagay na ginawa nitong babaeng Sunamita, ang kapalit ay ang isang bagay na matagal niya nang hinangad sa kanyang buhay. Kung meron kang hinangad sa buhay mo, kapatid at kaibigan, gumawa ka kahit maliit na bagay at ang kapalit niyan ay ang matagal mo nang hinangad. Hallelujah! Ngunit, itong nalungkot, ang anak sa pangako ay namatay. Namatay. Isang araw, habang ang bata ay naroon sa anihan, nakaramdam siya ng sakit ng ulo. Ang sabi niya, ang ulo ko, ang ulo. Ang sabi ng ama, dalhin siya sa kanyang ina. Alam niyo mga kapatid, big lesson in this. Maaaring niya din mo naman, napakalaki po. Napakalaki ng aral na dapat nating matutunan sa kasaysayan ito. Minsan sa panahon ng tagumpay, sa panahon ng pag-ani, sa panahon ng karangyaan, doon po minsan sumasakit ang ating ulo. Ibig sabihin, doon po tayo minsan nanlalamig sa ating pananampalataya sa Diyos. Hanggang minsan mamamatay tayo espiritual. Pero
ang sabi ng ama, ang ama nito, ang bata dito sumisimbolo sa mga Kristiyano at sa revival. Ang ama dito sumisimbolo sa pastor at ang ina ay sumisimbolo sa church. Ang sabi ng ama dahil sa kanyang ina. Mga kapatid, alam ng Diyos, alam ng inyong pastor, alam ng inyong leader kung saan kayo dalhin sa panahon na kayo ay nanghihina. Alam niyo mga kapatid, nung dumating ang bata sa kanyang ina, inilagay ng ina sa pagitan ng kanyang dugo, nanalangin siya hanggang tanghali. She was a great woman. Isang babae matapat, isang babae gumawa, isang babae binigyan ng himala ng Diyos. Pero mga kapatid, pagdating ng tanghali, ang sabi ng Biblia na nagayang anak. Kung ikaw ang sa kalagayan ng babae nito, ano mo pa sa isip mo? Patay na eh. Anong unang iniisip natin kung may namatay? Punerarya. Kabao. Simenteryo. Pero ang babae nito mga kapatid, hindi ordinaryong problema ito. Pero ang babae nito, hindi ang paglibing ang iniisip niya. Hindi ang kabao ang iniisip niya. Ang sabi ng Biblia, binuhat niyang bata at dinala doon sa silid, tulugan ng propeta. Ibinalik niya sa lugar kung saan naganap ang milagro. Mga kapatid, nais kong sabihin sa inyo, anong ang kalagayan ikaw, anong ang katayuan mo sa buhay, maaari ikaw ay nanghihina sa pananampalataya, maaari ikaw ay sumusuko na sa mabibigat na problema. Kapatid, huwag kang bibitaw. Bumalik ka doon sa lugar na kung saan mo tinanggap ang milagro. Bumalik ka sa church. Sa church naganap, sa silid na yun naganap ang malaking milagro. Sa church naganap ang malaking milagro sa buhay mo. Bumalik ka sa iglesia ng ating pong Panginoon. Anong ginawa ng babae? Inilagay niya ang bata doon sa kama at pumunta siya doon sa propeta. Siguro ang sabi niya, anak, huwag kang mag-alala. Pupunta ako doon sa nabilanggalingan ng himala. Kung hindi ka niya bubuhayin, problema niyang malaki. Tatabi siya sa iyo, pag ikaw nabulok na, tatabi siya sa mga kayo ng makahaw. Wala siya mapagpahinaan. Ang sabi ng babae sa asawa, bigyan mo ako ng isang bataan at ng isang asno. Alam niyo ba minsan mga kapatid, there are times, kaya pinalitin po namin ito. Minsan as a pastor, nagkaroon din minsan ng mga kaunting pagdududa. Ang sabi ng babae, sabi ng asawa, ay hindi naman ba akong buwan, hindi naman sabat, eh ano ba nalagatan mo doon? Diba? Minsan, huwag ka na mag-asa yung tao niya. Talagang ano na yan. Nalala ko ng mga kapatid ng buwito ng isang pastor. Pumunta sa kanya yung matapat ng opilya. Pumunta sa kanya, pastor, ipag-pray mo nga ito aming ama. Pastor, mabubuhay pa yan. Naniwala kami. Sabi ng pastor, sige, puntahan natin. Dumating ang pastor, sus, ginukupo. Puto at balat na. Hindi na mailiran ang mata. Nag-aantay na lahat ng pumirma ang isang lagi. Pastor, di ba mabubuhay pa yan? Nagaling ka rin, pastor, di ba? Siyempre ako, nalala ko dito ng si Pastor Pugnar, si Pastor Pugnar, saka nalala ko ng mga kapatid. Ilan lang. Nakatawa lang. Sabi namin pa, gusto mo mamatay. Kaya nilalapit sa amin, binibiro namin isa, lalo ng mga
sila kung lahat ng mga kapatid, ang mga pamilya. Ito ay ipagpipray ko. Pero pag ito ay hindi gumaling, kayo may problema, wala kayo sa pananampalataya. Pero pag ito ay gumaling, sabi niya, ay sumasama ang aking pananampalataya. Anay, ang dilim nyo mga kapatid, ang sabi ng Biblia, kahit mayroon kang isang maliit na pananampalataya kasi nakinang putil ng mustasa, if you will make that faith positive, maaaring sa pastor, may kaunting negative. Pero sa pamilya, positibo. Nanalangin po ang pastor. Pagkatapos, umuwi. Kinabukasan tumawag ang pamilya, Pastor! Nag-iiyakan. Pastor, bakit ano nangyari? Bakit kayo? Bakit? Pastor, buhay ang tatay! Sabi ng pastor, ha? Ba't kayo umiiyak? Tuwang-tuwa kami, Pastor. Pastor, talagang napakaganda, napakalaki ng iyong pananampalataya. Mga kapatid, ganun ang kailangan ng Diyos. Kaya ang sabi mga kapatid ng propeta, kaya si Salubungin mo yung bagay. Tanungin mo siya, kamusta ang asawa mo? Kamusta ka? Kamusta ka? Sabi niya kasi, oh! Kamusta ka? Mabuti! Eh, asawa mo mabuti din! Eh, yung anak mo, napakabuti! Ikaw kaya sa kayong kalagayan, tanungin ng anak mo, patay na, masabi mo kayo mabuti ng anak mo. All is well! Mga kapatid, no matter what is going wrong in your mind, if you put God in your thinking, He will make everything right. Ano man ang mga mali na nasa iyong kaisipan, kapag ang Diyos ang ilagay mo sa kaisipan na yan, gagawin ng Diyos na tama ang lahat ng bagay na iyong iniisip. Always make to God big in every situation, because faith is fit in every circumstances. Gawin mo malaki yung Diyos sa anumang sitwasyon sapagkat ang pananampalataya ay akma yan sa lahat ng mga circumstances. Ang pag-iyak ay maaaring tumigil, ay maaaring patuloy hanggang buong gabi. Ngunit ang sabi po, ang kagalakan ay darating sa kinabukasan. Maaaring meron kang trouble sa gabi, pero nais kong sabihin sa inyo, Jesus is coming in the morning. Hallelujah. Hallelujah. Sapagkat kung ikaw ay nananampalataya, kapag ikaw ay naniniwala, maging ang kadaliman man ay magiging liwanag sa iyong buhay. Hallelujah. True faith is encouraged by opposition. Opposition cannot destroy your faith. Ang tunay na pananampalataya lalong pinapalakas yan pag mayroong oposisyon. Sapagkat anumang oposisyon ang darating, hindi niya kaya na wasakin ang iyong pananampalataya. Tingnan mo, tanungin mo si Daniel sa Lions Den. Sasabihin niya sa iyo, ang oposisyon kailanman ay hindi kayang saktan ng iyong pananampalataya. Alam po natin kung ano nangyari kay Daniel. Nagkaroon ng decree na ang sino mang manalangin sa kanyang Diyos maliban sa hari ay nilagay doon sa kulungan sa iyong ng mayo. Pero mga kapatid, nung sabi ng Biblia, nung marinig ni Daniel, ang hina pa siya. Malaking problema yan para kay Daniel, sapagkat hindi mo pwedeng pigilan ng isang Hudyo na manalangin sa kanyang Diyos 3 times a day. Amen. Pero nung manalangin ni Daniel, natakot pa siya? Nanghina ba siya? Hindi. Ang sabi ng Biblia, binuksan Daniel ang bintana na nakaharap doon sa Jerusalem at nanalangin siya kagaya ng kanyang
invest mo din. Minsan naadlagan ang prayer natin sa halip na ating hawakan ang Biblia, nasa Facebook tayo. Anong stage ka na sa Candy Crush? Anong level ka na? Oo, level 18 ako. Anong chapter ka na sa Biblia? Minsan tayo sa church eh. Preaching na, tuwa mo yung people. Alam mo kung bakit ano sa likod? Tingnan mo nagiging Crush. Diba? But the Bible says, ginagawa ni Daniel ang gaya ng dati niyang ginagawa. Ano man ang hadlang na gawin ng kaaway sa buhay mo, huwag kang titigil sa paggawa sa dati mong ginagawa para po sa ating Panginoon. Itatapon ka man sa lubid ng leon. Ang sabi ng Biblia, si Daniel ay hindi po nasaktan sa lubid ng leon. Alam niyo ba kung bakit? Prayer is one thing. Prayer is an investment. Iba pag mayroon pa pinaghahandaan ng investment. Ang ginagawa kasi ng iba, at saka mag-invest, kung meron silang gustong magawa. Pero wala pa man. Mag-invest ka. Kaya nung ginawa ko natin, ang prayer na Daniel, investment niya. Sapagkat alam ko natin, sooner or later, may darating sa ayaw mo sa gusto, may darating na negatibong bagay sa buhay. Diba? Kaya pag puro na lang ang negatibo ang nasa isip mo, ang kapatid walang mangyari. Pero bago lumating ang negatibo, lagi ka nang mag-isip ng positibo. At pagdating ng negatibo, wala na yung buwang para sa mga positibong bagay. Diba? Oo. Kaya huwag na lang lagi yung equals na equals. Dapat may answer din. Sapagkat pag nag-answer ka ng tama, may check din yan. Diba? Kaya nung si mama, nakaparada lang yung kanyang sasakyan doon na Everest, 4x4. Pag-ising sumakam, nakalagay na equals. Ulit-ulit, binubura. Kinabukasan, pag-ising ulit, ano naman, equals na naman. Binura niya. Nung siya may magsawa, 4x4 equals, nalagay ng 16. Tingnan ko lang, sabi niya, kung ano mo may sunod niya, kinabukasan nakita niya, may check. Lahat ng bagay na ginagawa mo may karugtong na ilan. Amen? Tanungin mo, si Shadrach, si Meshach at si Abednego, doon sa mainit na horno, sasabihin niya sila sa iyo, ang init ng horno na 7 beses ay hindi kayang sunugin ang iyong pananampalataya. Amen? Sabi ni Nebukadnezar, walang luluhod. Pag lumaan ang aking larawan, luluhod lahat. Ipaborito pa man ni Nebukadnezar yung tatlong yun. Saka si Daniel. Nung dumaan ang larawan, mga kapatid ni Nebukadnezar, lahat ay luluhod. Sabi ng tatlong, siguro ka yan. Nakita sila. Kayong tatlo, bakit hindi kayo lumuhod? Alam na ninyo, batas yan. Hindi kayo lumuhod, alam niyo ba kaparusahan? Di ba ang decree ay ilalagay kayo sa horno na mainit? Sabi ng tatlo, mahal na hari. Alam namin. Pero mahal na hari, alam din na niligtas kami ng aming Diyos. Sapagkat alam nila mga kapatid, lumaki sila sa pananampalataya numero lamang iisang Diyos. Hindi yung Diyos-Diyosan na yun. Hindi yung reporto na yun. Hindi yung istatwa na yun. Kundi iisang Diyos lamang ang kanila pong nasa isip na dapat sambahin. At ang Diyos niya ay walang iba kundi ang Diyos na sa langit. Hindi ang Diyos na binibitbit. Hindi ang Diyos na
akin. Diyos na nasa langit. Nasabi niya, mahal na hari, okay lang. Ililigtas kami ng Diyos namin. Ang sabi ng hari, paano kung hindi kayo ililigtas ng Diyos nyo? Alam nyo, pag ang diyablong matake sa iyo, hindi kanya, mga kapatid, makukuha sa biglaan, lalagyan kanya ng pagdududa. Pag hindi kanya kayang takutin, lalagyan kanya ng pagdududa. Hindi na takutin. Yung tatlo. Nililigtas kayo ng Diyos namin sa yung tatlo. Pero sabi ng ninyo, paano pag hindi kayo niligtas? Diba? Ano minsan tayo eh? Nagkaroon tayo ng pagdududa. Oo naman, bakit paano kayo kami niligtas? Pero hindi po yun ang nasiisip ng tatlo, mga kapatid, sapagkat ang oposisyon ay lalo na patatak sa kanilang pananampalataya. At ang sabi nila, dapat kung malaman, mahal na hari, iligtas man kami ng Diyos namin o hindi, siya pa rin ang Diyos namin. Hallelujah! Lutasin man ang problema o hindi, pagkalinin man ako o hindi, siya pa rin ang aking paglilimuran. Hallelujah! Tanungin mo, si Hari ni Sikaya, nakahiga sa kanyang katri, mamamatay na. Ang sabi ni Isaiah ay Sikaya, ayusin mo yung sambahayan mo at bukas mamamatay ka. Kung ikaw kaya brother mo yun, ang punta ka at sabihin mamatay ka bukas, ano gawin mo? Ano nasisip mo kagad? Siguro pupunta ka doon sa asawa mo, sa mga anak mo, mag-uwi mo, adyos ka na. Sabihin mo, adyos patria adorada. Diba? Aba, adyos na nagsabi siya, mamatay ka bukas eh. Set thine house in order. Ayusin mo yan, bahay mo. Mamamahay mo, bukas mamatay na. Pero anong ginawa ni Sikaya? Hindi siya natakot sa karamdaman na nasa kanya. Alam niya mamamatay siya. Anong ginawa niya? In-exercise niya kanyang pananampalataya ni Sikaya. Binubuhay niya kanyang damit hari. Nagsuot siya ng sakrot. Pumarap siya sa Diyos. At ang sabi niya, Panginoon, alalahanin mo kung paano akong lumakad ng matuwid sa iyong harapan. Kung paano akong gumawa, Panginoon, na may tapat na puso. Alam niyo mga kapatid, sometimes, alam natin ang Diyos ay hindi mo yan nakakalimutan. Pero pag gumawa ka ng matuwid sa harapan ng Diyos, at sa isang mabigat ang sitwasyon, lalo tigit na sa bingkit ka ng kamatayan dahil sa karamdaman, pwede mo may paalaala sa Diyos. Faith can extend your life for 15 more years. Hindi pa nakalabas sa Isaiah. Ang sabi naman na Isaiah, bumalik ka. Sabihin mo kay Hezekiah, dadagdagan ko pa ng 15 taon ang kanyang buhay. Hallelujah. Hallelujah. Alam niyo ba, may problema pa rin dito minsan eh. Noong sinabi ng Diyos na propeta kay Hezekiah na bukas mamatay ka, tanggap na ni Hezekiah. Wala siyang tanong-tanong pa. Nalabasan niya, magawa sa loob ko. Pero Panginoon, alam ko gumawa ako ng mabuti, umamat ako ng labas yung harapan. Pero nung bumalik si Isaiah, at sabihin, siyempre pa mabubuhay ang sabi ni Hezekiah, magbigay ka ng tanda. Minsan madali natin tanggapin ang negatibong bagay, pero mahirap tanggapin ang positibong bagay. Pero nais kong sabihin sa inyo, pag sinabi ng Diyos pagalingin ka, gagaling ka. Pag sinabi ng Diyos magpapalain ka, magpapalain ka. Tanungin mo si King Jehoshaphat. Kanina, naharap sa isang mabigat na sitwasyon ng pananampalataya niya. Naharap si Sidrak, si Misak at si Abednego sa pagsubok sa kanilang paglilingkod at pagtitiwala sa Diyos at pagkakilala sa Diyos.
Naharap sisikaya sa isang mabigat na karamdaman. Patuloy. Hindi nakawasak, nakasira sa damdaman. Si Jehoshaphat, naharap naman sa isang malaking digmaan. Pero kung tanongin mo sabihin sa iyo, gaano man karami ang kaaway, hindi nila kayang manaig sa aking mananampalataya. Naharap si Jehoshaphat sa isang malaki na problema, ng digmaan. Kagaya po natin, sometimes we are facing a very